mag-care na lang o maghanap ng ibang trabaho at tumulong na lang pag meron ng sobra. Pero hindi. Baduy man pakinggan pero di ko na ma-imagine sa sarili ko na into yung mga gantong klase ng content o related sa pagtulong. Di baling dahan-dahan ang dating ng blessing, ang importante makapag-share tayo kahit papano. Sa tingin ko rin, ito na yung purpose na binigay sa atin ng nasa taas kaya ba't pa natin bibitawan to? Wala na rin akong paki sa mga cum laude nating bases dyan ng mga Ingleserong analyst ko no, na malakas maghikayat mga ideology nila sa isip ng mga tao. Kung gusto nyong malaman kung ano ba talaga, subukan yung sumama kahit 1 year na para sulit at para ma-experience nyo din. At ito, simple lang din. Kung hindi pleasing sa mga mata ninyo yung mga videos natin, madali lang mag-scroll. At sana, ito na yung huling beses na i-address ko yung gantong topic para di na kayo laanan ng energy pa dahil sayang lang. May mga mas importante pang dapat pagtuunan ng pansin. Alam kong sa pag-address ko ng issue na to, may mga kilala, kaibigan na kapwa ko content creator na maiinis o magagalit dahil sa sinabi ko dito, pero marami akong malalaking plano na related sa pagtulong o similar. Yun nga lang ay malaking budget ang kailangan at ayokong iasa yun sa pag-promote ng sugal. Di natin gusto na nagbibigay nga tayo ng tulong pero ang kapalit naman nun ay yung pagka-addict ng marami. Naisip ko rin na maintindihan naman siguro ako ng tao kung hindi pa ako makakapagbigay ng malalaki sa video. Kami ding may concern na nagko-comment gaya na lang nito. Na pumapayat na daw ako, mukhang stress. Ang totoo minsan, dahil na rin siguro sa dami ng iniisip, pag-handle ng grupo, personal na mga bagay, mga contents at kung ano-ano pang dahilan. Isa din pala sa rason kung ba't ginawa ko tong video na to ay para sabihin sa inyo na mag-performance na tayong huminto sa pag-promote ng online casino. Hindi to madaling desisyon lalo't ngayon ang lowest point ko in terms of financial pero pinagdasal ko to at eto na yung... Hello po. Bumalik si Nurse Nora. Lumabas mula sa lungga kasi nanonood ako, nakita ko itong title ni King Lux about nalulung sa sugal. As you probably know already, sa mga maraming nang nakakaalam na isa sa mga favorites ko after Pugong Bihero na charity vlogger is King Lux. Because number one is his humility. Napaka-importante po kasi sa akin yung isang vlogger na kahit milyon-milyon na ang kanyang subscribers, makita mo yung pagkabababang loob niya at nakikita mo na kapag siya ay nagbibigay ng tulong, is nakikita mo yung mukha ng mga vloggers na to, yung recognition na nakapagbibigay sila or natutuwa sila sa kanilang bagay na naitutulong. And nakikita ko yun kay Pugong Bihero, kay Sir Paul, at also with King Lux. Na yung with humility, yung buong mababang loob ang kanilang pagtulong, no? Again, I'm sorry, I have to compare na nakita ko sa iba na charity vloggers, na nakita mo na once that they give money, they're so smug. Kita mo yung smugness sa kanilang mukha pag nagbibigay sila. I am not judging, no? Hindi ako naghuhusga. Sinasabi ko lang na yung nababanag mo nakikita mo, no? So may mga mata naman tayo, may mga own intuitions din tayo, may mga gut feeling din tayo. Yes, I acknowledge that we may be wrong. Pero again, bumalik tayo sa point na ang isa sa mga reason na gustong-gusto ko si King Lux is ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. So ngayon, ito sa video na to, and as I watch him, sa mga vlogs niya, hindi ko siya nakita na nag-comment or nag-respond kung merong mga bashers or merong mga negative comments against him. Hindi niya to ina-address. Like, pag nakikita mo, lalabas siya ng kanyang mga
charity vlogs, it's all about the person that he is helping. It's not even about him. At isa yon na naman na pagkaparehas nila ni Sir Paul is yung it's not about them. It's about the person that they're helping. So hindi ko alam kung paano ko to maipaliwanag talaga, pero yes, they help. Yes, they will get probably or most likely get paid of doing these things, in which na nakikita naman natin na kung ano man yung kinikita nila sa Facebook or sa YouTube is na ibabalik din sa mga kanilang pagtulong, no? Pagtulong sa mga tao. At dito sa video na to, like I said, hindi niya ina-address sa mga bashers. But this particular video, in-explain niya na kasi one time, like few months ago, nakita ko na nag-promote siya ng gambling app. So, even I like him as a vlogger, it doesn't mean to say na kapag nag-promote siya ng online gambling that I'm going to do. No, I have also my own thoughts. May sarili ka ding isip na bilang nanunood kung gagawin mo nga or bibilhin mo nga kung ano man yung prino-promote ng nagugustuhan mong charity vlogger or TV personality or any form of media personality. Nasa sayo pa rin naman yon kung gusto mong bilhin kung ano yung binibenta nila. No, may sarili ka namang pag-iisip. Only that, let's say for example, a lot of things is nagiging educational na mga bagay na pinopromote nila, and it's up to you if you will pick it up or no. So ngayon, in-explain niya sa video na to kasi this is another good thing that I like about him. Nung nakita niya tong maraming mga nag-comment, na nalululong ang mga tao dahil sa pag-promote mo ng gambling app. So, ito yung gusto ko kasi tao lang naman siya eh. So, he explained here na kinailangan niyang nag-promote siya ng gambling app kasi malaki daw pala ang kitahan doon sa pag-promote ng gambling app. Like he explained in this video na marami sa mga content creators ang nag-promote ng gambling app kasi talaga ang laki pala ng kita nila. So, ginawa niya yon kasi kinukulang siya ng budget to maintain his staff sa mga pag-travel nila, which is like really, those are all expenses. Aside from that, kung magbigay ng pera kasi si King Lux, it's like a lot of money, like 30,000, 50,000, 100,000, kalabaw. Malakihan siyang magbigay ng pera. At again, at the same time, iba rin yung style niya sa pagtulong, no? Nakita mo yung talagang malaking budget na ginagawa niya sa mga tinutulungan niya. So, in-explain niya at tinanggap niya ang kanyang pagkakamali na sabi niya, kung okay, sige, so kung maraming mga malululong sa casino o sa gambling dahil sa pag-promote ng ibang mga content creators, I realize na hindi ko dapat gawin yon. Sabi niya, marami namang, kung hindi nyo panonoorin yung video niya, sabi niya, dati naman nag-umpisa naman ako sa wala. So sabi niya, so then mag-umpisa ulit ako sa ganon. Pasimple lang. Kahit hindi masyadong malakihan ibibigay, basta makatulong lang. Marami yung nang-bash sa kanya, marami yung nagsabi na negative things. So again, ulitin ko ha, I said this already. The good thing about it is he realized his mistake and he moved forward from it. So sinabi niya, itinigil na niya ang pag-promote ng gambling casino. He will just, sabi niya, gawa na lang ng ibang diskarte, which is good. Kaya nga dapat ang mga nanonood kay King Lux at sa mga iba pang talagang tunay na charity vloggers, suportahan natin sila by not skipping ads, make
positive comments. And kahit pa, tignan mo yun, kahit yung mga negative comment, kung totoo naman iba kasi yung pino-point out mo lang yung mali kesa yung binabash mo. Magkaiba yun eh. Iba kasi yung bashing. Iba naman yung you're just saying a corrective comment. Iba naman yun. Like say, pag may nakita ka na sa palagay mo mali or iba sa opinion mo sa buhay, iba sa patakaran mo sa buhay kesa yung pinapanood mo. Well, two things you can do. Number one, stop watching. No? Or number two, probably you can make a comment in a suggestive way instead of bashing. Kasi who are we in a position to bash anyways? And pangalawa, siguro kung wala ka din lang namang maitutulong, huwag ka nang humusga. At least yung tao may nagagawa na pagtulong sa iba. Kung hindi natin pakialaman kung ano, magkano ang kinikita ng mga charity vloggers, marami ako nakikita na, ganito na pala kita ngayon ni ganito sa YouTube. Maraming mga vlog ako nakikita. I don't watch those things because, first of all, you have no right na kalkalin o questionin kung anong kinikita nila. Ang pagiging isang content creator, nagbibigay ka dyan ng puhunan. Namumuhunan ka dyan. Yung pagod mo, yung gasolina mo, yung team mo, yung mga kasamahan mo na pumupunta sa mga malalayong lugar, baryo-baryo. Kagaya nga ni na King Lux at lalo na si Sir Paul. Wag, kaya yun. Una ulitin ko yung point ko ha. Wag, we cannot judge. Hindi tayo pwedeng manghusga. Pangalawa, just make a suggestive, positive comment or positive suggestion instead of bashing. Number 3, kung ayaw mo dun sa charity vlogger, just don't watch. Kasi lalo naman kung nakakatulong naman sila sa iba. Yes, I do not agree with the philosophy that the means justifies the ends. I don't agree with that. It kind of like style ni Robin Hood, for example, you know, I don't know if that's a real story or not. Yung si Robin Hood na ninanakawan niya yung mga mayayaman para itulong sa mga mahihirap. Probably in the 12th century, 10th century, maybe that will work. I don't know. I wasn't in that era, you know. Pero ang the point din is, para sa akin, ang personal ko na opinion, hindi pwede na magnakaw ka para itulong mo sa iba. For me, that doesn't make sense, no? At yun ang ibig sabihin no, ng the end justifies the means. Kahit pa maganda yung kahantungan ng layunin mo, kung pangit naman yung ginawa mo para marating mo yung layunin na yon, is hindi maganda. I mean, that's me. Pero, parang ganon yung ginawa ni King Lux, no? So, nag-promote siya ng gambling app, para nang sa ganon, dahil sa malaking kitahan, at ginamit niya yung kinita niya na yon sa pagtulong sa mga mahirap. Okay. So, again, personally for me, I'm not going to do something like that. But, if he did it, kahit ginawa niya yon, pero hindi ko siya pwedeng husgahan. Bakit? Dahil sino ako? Nakapagbibigay ba ako ng 200,000 pesos sa mga mahirap? Nakakapag-build ba ako ng pabahay sa mga mahirap? I'm not gonna judge him because I don't even do that. Hindi ako tumutulong hindi ako nakakatulong na gaya na kanila. So, wala akong karapatan para husgahan ang mga charity vloggers na to kung anong ginagawa nila para makakuha sila o maka-revenue sila ng pera para itulong sa mahirap. You know, it's already, that's theirs. Personal, what you call this, yung personal na nila yon, yung hindi ko na yun pwedeng pakialaman. So ngayon,
the good thing about it, ulitin ko yung point ko, that the good thing about it is that nakita yun ni King Lux, and this is the very good thing about it, he acknowledged his mistake. Tao lang siya, in-acknowledge niya, inamin niya na mali yun, kaya itinigil niya. Yun ang nakakapalakpak doon. Kasi lahat tayo nagkakamali. Sabihin niyo sa akin, sino sa inyo ang hindi nagkakamali? Lahat tayo may pagkakamali. But the good thing is about it is maging man enough ka or maging magpakatotoo kang tao, aminin mo ang pagkakamali mo, which yun ang ginawa niya, itinigil niya yung pagkakamali na yon at nakaisip siya ng solusyon na mas maigi kaysa yung solusyon na yun para sa kanyang financial problem. So, kaya napalabas ulit ako sa lungga ko na, I'm trying not to be in the social media yet, for some reasons na i-explain ko later. Pero dahil sa ito, like alam niyo naman, ayaw kong nababash ang mga tao na may mga nagagawa sa lipunan na kahit nga pati gobyerno is hindi kayang gawin. Kaya itigil na po natin yung mga masyadong mapag-bash dyan. Ang una nyo munang gawin, bago nyo i-bash ang mga charity vloggers, umpisan nyo munang tumulong. Sige, tumulong kayo. Magbigay kayo ng kahit pa isa-isang kilo sa mga kapitbahay ninyong mga hindi kayang bumili ng bigas. Unahin nyo munang gumawa ng ganon. Kasi kayong mga mataas ang mga pinag-aralan dyan, na kung ano-ano, sige, umpisa yung gamitin nyo yung taas ng pinag-aralan nyo sa pagtulong sa kapwa nyo, no? Kaya wag nating binabash ang mga charity vloggers. Matutunan nating gawin, ito, kinakasok ko mga bashers dito matutunan nating gawin to look for the silver lining, na tignan kung ano yung mabuti sa isang bagay o sa isang tao. Hindi yung nakikita mo lang na isang kasamaan. Like, 99% this guy is doing good, and then meron siyang nagkamali siya ng isa, binash mo siya ng todo dahil sa isang pagkakamali, out of the 99 na ginawa niyang kabutihan, binash mo siya dahil sa isang mali, akala mo perfecto ka, akala mo marami kang ginagawa sa kapwa mo, nako. Yan. Kaya, ito, nagalit na naman ako, kaya ako lumabas sa social media na, I'm trying not to be in a social media really for now because I'm going through a lot. Pero yung ganito, talagang nakaka-high blood. Wag pong ganon. Wag pong ganon. Hindi natin, King Lux, you don't owe us any explanation. King Lux, hindi mo kinakailangan ipaliwanag sa madla. Wala kaming, no, you don't owe us an explanation. You do what is best. And I thank you for acknowledging of the mistake you did and correcting it, which is like, very good ka. Very good ka pa rin sa aking paningin. And, sana dumami ang mga charity vloggers na kagaya mo. Hindi mo, isa pa ito let me compare King Lux to other vloggers na napanood ko na. So, marami sa inyo yung nagsabi na, why don't you watch also Kalinga, etc. So, the reason why nakapanood, anyway, let's do that some other time. But I'm going to discuss about Kalinga Rab later on, not today, kasi masyado ng mabigat tong mga sinabi ko. Please continue to watch my videos, like, make comments. Kahit pa negative pa yan, kahit pa i-bash nyo ako, bring it on. See you again. Bye.